Yan yata yung mga... Di ba may mga lilipat daw dito sa barangay natin? Yan na ata oh. Tong tipak ng karning to, nagmula sa malaki at napakasarap na lechon at nilantakan nyo doon sa party sa debo ng Batang Villamar. May hinala ka ba kung sino yung aswang? Hindi lang hinala. Sino pa ba? Yung mga bagong dating. Sino dito ang nakakaalala ng mga eksena sa barangay pag may bagong kapitbahay? Lalo na kung mayaman ang mga bagong lipat. Mayaman, pero mayabang. Pero ang catch? Crush mo ang anak ng mga bagong kapitbahay. Ano ang mga pasimpleng moves mo para masulyapan si crush na kapitbahay? Paano kung mataas ang gate? Paano kung may bodyguard pa? Nung nag-imbita sila sa kanilang party, nagpunta ka ba kahit naka-jersey short at t-shirt na kupas lang? Tawagin niyo kong Fred. Gusto kong ilahad ang karanasan ng aming barangay sa isang kapitbahay at ang kabuntot nilang lagim nang nagsilipat sila. Magandang araw, Miss Esperanza, at sa lahat ng mga followers niyo. At ito na nga ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tapa! Tapa! Tapa kayo dyan! Tapa, baka gusto nyo ng tapa! Pantanghalian, panghapunan! Pwede rin pampulutan. Panglamay din pwede. Pambigay sa kabit pwede rin. Brave horse! Brave horse! Brave horse kayo dyan. Baka gusto nyo ng brave horse. Mangising, gusto nyo ba ng brave horse? Masarap to. Malinamnam to. Singlinamnam ng... Uy! Suplado kayo sa personal ah. Bahala kayo. Brave horse! Brave horse kayo dyan. Naninipa ang lasa, brave horse. Hoy, ano pong brave horse? Raulo ka ba? Ito naman, walang kaano-ano. Brave horse lang, di mo pa alam. Brave horse, tapang kabayo. Putik na yan. Kaya pala walang bumibili sa atin kanina pa eh. Masakit na pa ako kakalakad, kalahating araw na wala pang bumibili. Problema sa'yo, masyado kong seryoso. Tawag dito, marketing static. Anong marketing static? Ginawa mo pang kuryente. Marketing strategy yun, bungol. Yan, kita mo yan? Marketing strategy nga eh. Kaya ginawa kong marketing static yung tawag doon kasi nakakakuryente yung technique natin. Sanggala naman eh. Alam mo pag wala akong nabenta ni isa, static talaga ako kay Kuya Cardo niyan. Gilagid ko lang walang latay na naman eh. Problema sa kuya mo, sakay lang ng sakay sa tricycle niya. Tapos mando lang ng mando sa'yo. Di ka naman... May problema kaya kay Kuya eh. Gusto mo puntahan natin dun sa pilahan? Di na, wag na. Huwag mo nakabalahin yung kuya mo doon. Naku, naghahanap buhay yung tao, ikaw naman. Bilang kapatid, dapat tapatan mo yung sipag ng kuya mo. Tsagain mo tong pagbebenta. Tara na! Brave horse! Brave horse kayo dyan! Naninipa ang lasa! Presyong abot kaya! Raulo talaga. Tapa ko kayo dyan! Pakalbusal, tanghalian, hanggang sa magka-UTI kayo! Uy! Yan yata yung mga... Di ba may mga lilipat daw dito sa barangay natin? Yan na ata oh. Oo nga no, ganda ng bana. Kinis, kintab. Uy, pero mas makinis yung... Uy gagi, huwag ka magulo. Pero ganda nga. Puti, amo ng mukha. Mamaya makipag... Oy, di mo ba kami nakita dito? Ba, sarang ulit to ah. Di man lang tayo pinansin. Suplado ka sa personal boss. Ay, may baril. Wala boss. Sabi ko gwapo mo sa personal. Kamukha mo si Bossing. Tara na Fred, baka maano pa tayo dito eh. Nagbababa na ng mga gamit eh, nakaharang ka kasi dyan. Si Ulo ang kasama kong magtinda ng tapa at iba pang frozen at dried goods na gawa ng kuya ko. Habang nagta-tricycle driver si Kuya Cardo, ako naman ang naglalako ng mga ginagawa niya pagka-uwi ko mula sa klase.
Si Ulo, pinapasahod rin ni Kuya. Nang araw na yon, iilang piraso lang ang nabenta ko. Tapos, natapon pa ang ilang pirasong produkto namin dahil nga nabangga kami ng isang boy ng bagong lipat. Kaya kinagabihan, Lintik ka! Lintik kang bata ka! Talagang pinipwisit mo ako. Tama na kuya! Aray ko! Aray ko kuya! Kuya ano ba? Totoo nga yung sinasabi ko. Nabunggo kami ng lalaki dun kanina kaya nahulog yung ibang... Pero 3 lang naman yung nahulog eh. 3 lang? 3 lang? Eh kung naibenta na lang yung 3 nahulog na yon. Kaso hindi, dahil gunggong ka. Palpak ka, demotres ka. Araw-araw na lang may nadidisgrasya sa paninda mo. Tapos ilang piraso lang ang nabebenta mo. Paano? Ano inatupag mo ha? Ano? Sisingita mo ng basketball? Titik ka! Ano? Kailan mo ba titigilan yung pagbobola na yan? Wala kang mapapala dyan, peste ka! Nananalo nga kami doon kuya. May pustahan eh. Nagkakapera naman ako doon kaya naglalaro kami ni Ulo sa... Tama na. Talagang hindi kita lulubayan, buwisit ka. Pustahan. Pustahan. Kita mo na. Iaasa mo yung buhay mo sa sugal, sa pustahan. Kesa magsipag ka. Ano bang katwiran yan? Sawang-sawa na ako nang kakasabi sa'yo. Kaya para magtanda ka. Wag kuya! Hindi na! Hindi na po! dahil konti lang ang benta at nahulog pa ang 3 paninda. Binomba na naman ako ni Kuya Cardo ng suntok, sipa, pati ng lahat ng gamit na mahahawakan niya. Ihahataw pa niya ang mesa, pero nakapagtago pa ako at pinuntahan na rin kami ng mga kapitbahay. Maya-maya'y may mga tanod na kumakatok sa amin. Dito lang naawat si Kuya. Brave Horse! Brave rin may-ari nito, kaya parang awa nyo na, bilan nyo na kami. Brave Horse kayo dyan, maawa na kayo. Hoy ano ba? Ayusin na nga lang natin pagtitinda niyan. Mamaya ako naman tatamaan yan eh. Lang yan naman kasi, ba't pa kasi hilig mong sumalo ng mga suntok? Eh sino sasalo? Gusto mo punta ka sa amin tapos... Ikaw na lang, tahimik ng buhay ko sa kubo ko eh. Tapos, i-counterpunch mo kaya kuya mo no, para magulat. Si Takamura yun, si Ipo lang ako. Pag na-counter nun yung counter ko, baka tumigil na puso ko. Magbenta ka na lang kasi dyan. Tapang kabayo kayo dyan. Malinamnam, pang-almusal, pang-tanghalian, pang-hapunan, pwede rin pang-inuman. Tapa, pangpulutan. Tapos yung mag-inuman, mambugbog kayo ng kapatid para... Isa na lang ulo, naku kukutusan ko yung ulo mong malaki. Kita mo to, nahahawa ka na sa kuya mo eh. Uy, yun yung magandang bagong lipat. Ihinto sa atin oh. Hugas akong kamay, kakamayan ko. Teka lang. Kahit hugasan mo kamay mo, hindi may ikipagkamay sa'yo yan. Baka magkasakit pa yan eh. Hi! Ay, I feel so high because of your smile. Ha? Hello! Ano ba yung tinda nyo? Nakita ko kayo kahapon eh. Tinitinda? Hindi ko to tinitindi, pinapamigay ko to. Gusto mo sa'yo na to lahat eh. Tara, uwi na kita. Iuwi mo na ako sa inyo. Samahan na kita. Paninda nga namin to. Hotdog, longganisa, mga frozen lang to. Pero ito yung pinaka-bestseller namin. Brave horse for you. As brave as my heart for you. Ikaw ha, di ka masyadong komedyante. Pero, tapa ba yan? Mahilig ako sa tapa eh. Wow! Kumakain ka pala ng mga ganitong frozen? Grabe ka naman. Nagtatapsilog niya ako sa umaga eh. Ako, mahilig ako sa pusilog. Ano? Pusilog? Parang masagwa pakinggan eh. Hindi, anong masagwa? Pusilog. Puso, sinangag, itlog, di ba? Saka yung isa pa, yung... Tama na. Naguguluhan na sa'yo eh. Saka naiinitan na yun, pinagpapawisan na. Di bibili ka? Oo, bibili ako. Bibilihin ko lahat yan. Para 5 days ako magtatapsilog. Gusto rin kasi ni na mami pag nagluluto ako ng tapsilog eh. Wow, lahat?
Buti pa yung tapa kasama mong uuwi. Pero sige, ito na. Tripling ko yung plastic para... Nako, hindi na. Padaan na kasi yung kotse ni Mami. Iaabot ko na lang doon. Magbabike pa kasi ako eh. Mom, can you just... Honey, what's that? Saan mo ba kinuha yang? Mami, tapa po to. Tapang kabayo. Your favorite. Saan mo ba nabili yan? May kinukunan naman tayong meat shop. Baka mamaya, kontaminado yang. Mom, masarap yung mga nabibiling ganito sa kalye. Puro chemical yung mga nabibili natin nun eh. Let's just try this one, okay Mom? Sa kanila ko to nabili oh. Ang sisipag ng mga boys na to eh. Good morning ho ma'am. Masarap po yan. Kami ho mismo may gawa niyan. Ay, Mami! Aray ko! Ay nako, iho. Malinis ba to? May mga machine ba kayo na? Yung mga freezer niyo ba eh? Mom, please! Hindi ka City Hall Inspector, okay? Kitang-kita ko kung paanong pinandirihan ang paninda namin. Ni hindi to mahawakan ng mami ng dalaga. Halata namang nahiya rin si Faith sa amin dahil sa ikinilos ng mami niya. Sa huli, alalay ng mami ang umabot ng tapa. Pinalagay pa to sa compartment sa likod habang nakatakip siya ng ilong. Faith, umuwi ka na kaagad, okay? Okay, Mom. Bye, Mom. Later. Sorry ha. Kasi... Ayos lang. Ano ka ba? Ikaw nagbabike ka pa eh. Ay, ayaw niyo na tuloy akong kausap. Sorry. Hindi. Baka lang kasi naabala ka na. Saka naiinitan ka oh. It's okay. I put sunblock naman so... Yung sunblock ba? Pag umuulan, sunblock pa rin ba tawag dyan? Di, yoko na nga. Pinagtitinginan kami ng mga tao dahil napakatagal naming kakwentuhan sa gilid ng daan ang babae. Mabuti na rin at kasama ko si Ulo. Kasi kung ako lang, hinding-hindi ko kakausapin ang babaeng yon. Maganda nga siya, pero hindi lang siya maganda sa malapitan. Sa ngiti niya, sa mga mata niya, parang hihinto ang mundo. Well, I gotta go. Nakakaabala na rin ako eh. Galing mo palang magbura. Nung mura dun. Gago daw eh, pero English yung tunog. Nice one. Sige na, mauuna na ako. Ulo and Fred. Ganda ng pangalan niyo. Bagay sa'yo. Very manly. Bye! Bye! Yun, ayos. Siguro naman di nagigil si Kuya Cardo Dalisay niyan. Ubus eh. Naubos ang tapang kabayo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaubos ako ng paninda ko. Maaga pa, kaya nakapaglaro pa ako ng basketball. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Kuya na naghihilamos. Kuya, aga mo naman. Uy nga pala, eto. Ubus yan. Ano ginawa mo? Kuya, ba't puro pasayang mukha mo? Ano ka ako ginawa mo't naubos yan? Yung bagong lipat, yung mga Villamar, yung anak na babae nun, yung Faith, yun yung pumakyaw. Akalain mo mahilig pala sa ganito yun? Sino? Mga Villamar? Yung anak? Oo, nagbabike, nasa lubong namin. Tapos yung nanay nakakotse pa, inabutan kami nag-uusap nung anak eh. Tapos... Aray! Kuya, bakit? Sa susunod, wag na wag kang may kipag-usap sa mga hambog na yun. Naintindihan mo? Hindi ko maintindihan. Nakaubos ako ng paninda. Pero nang banggitin ko ang mga Villamar na bagong kapitbahay namin, nang galaiti si Kuya. Dinampot niya ang natirang paninda. Sa kanya inihataw sa mukha ko. Sumabog ang lahat ng paninda sa katawan ko. Bagsak ako sa sahig. Sinipa pa ni Kuya ang lamesa, kaya tumaob sa akin.
bago niya binalibag ang pinto nang makapasok siya sa kwarto niya. Grabe pala. Nasagi daw pala ng kuya mo yung kotse ng mami ni Faith tapos ginulpi siya ng mga bodyguard. Kaya pala nanggagalaiti. Kaso, sana naman hindi ikaw yung pinagbuntunan. Ay nako. Ano, okay ka lang ba? Grabe itsura mo eh. Sana pinunasan mo man lang yung mukha mo bago ka tumakbo dito. Di ko maintindihan, pre. Ba't kailangan lagi akong banatan? Ba't hindi kami mag-usap? Kung sinabi niya sa akin yung nangyari sa kanya, di. Kaso hindi eh. Parang wala siyang ibang alam gawin sa akin kundi bagsakan. Sorry, pre. Sige lang. Pero ewan ko ba sa kuya mo, pre? Anong? Bakit? Ano ba to? Paa ba to? Ba't may paang nakasabit sa puno? Ah! Dumaan ako sa isang bakanting loteng malapit sa amin. Napalingon ako dahil nakarinig ako ng mga kaluskos. Maliwanag ang buwan noon at may natanaw ako sa isang puno. Noong unay, hindi pa ako sigurado. Pero may paa. Paang nakabitin sa isang sanga at nangunguyakoy pa. Kumabog ang dibdib ko. Pero nang makita ko ang mapupulang matang nagmamay-ari ng mga paa, napasigaw ako't kumaripas ng takbo. Sa pagkakaintindi ko sa nakita ko, isang nilalang ang nakaupo sa puno. Dahil nakakandado na ang pinto, lumusot ako sa bintana ng kwarto ko. Lundag ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan, nagkukumpulan ang mga tao sa bakanting lote kung saan ko nakita ang imahe. Uy, ulo! Nangyari dyan? Ano ba yan? Ay, gagi! Si Mang Obey ba yan? Oo, pre. Si Mang Obey. Pinatay. Sinapit sa punong yan pero wala ng puso. Si Mang Obet na magbabalot. Natagpuang butas ang dibdib at wala ng puso. Nakasabit ito sa puno. Sa puno kung saan ko nakita ang nakakatakot na imaheng nakita ko nung gabi. Kay ulo ko lang nasabi ang nakita ko. Oo nga, pre. Totoo nga. Ba't naman ako manggagago? Minamatay na nga. Kitang-kita ako. Napadaan ako dyan eh. May kumaluskos tapos parang may huminga ng malalim. Yung ganun. Nilingon ko. Nung una hindi ko pa maaninag masyado pero may gumagalaw. Paa, may paang nangunguyakoy. Kinalabutan ako kasi kala ko nakalutang na paa. Teka nga, huwag mo na ituloy. Mag-isa lang ako sa kubo ko, pre. Baka naman... Teka lang, makinig ka. Sa'yo ko lang masasabi to. Eh di, kala ko nga lumulutang na paa na nangunguyakoy dun. Kaso, napatingala pa ako. Tapos dun ko na nakita yung mga mata. Mapupula, nagliliyab. May korteng mukha ng tao sa dilim. Natatakpan din kasi ng mga dahon yung puno eh. Gagi ka. Sana di ko na nagkwento. Ba't di mo sinabi dun yan? Ano sasabihin ko dun? Baka sabihin adik ako. Saka baka pagbintangan pa ako. Sabihin nandun pala ako kung saan natagpuan si... Uy, kotse ng mga Villamar oh. Si Faith yata yung nasa likod. Tsaka yung mami. Kita mo, di man lang nagminor. Uy, mahagip! Uy! Si Mang Pendong, nagiliran yata. Ay putik, mukhang galit pa si madam ah. Eh sila yung nakasagi eh. What on earth were you thinking? O baka naman kasi, puro saging lang ang laman ng utak mo. Bango ng ugali ah. Look what you've done. In 2 days. In just 2 days. In this. Ay, wag na. Baka kung ano pang masabi ko. Di mo lang ma-English eh. Kahapon, yung inutil na damulad na tricycle driver.
Puro laki ng katawan. Di gumamit ng utak. Ayan, nasagi yung van. Ngayon naman, isang utak saging naman ang gumasgas nito. Oh my God! Ano? Anong iniiyak mo? Nasirang paninda mo? Nalugi ka? Alam mo ba kung magkano tong sinagi mo? Kahit 3 taon kang magtinda ng saging mo. Whatever. Rio, abutan mo na lang ng pera yan. Bayaran mo yung paninda. Baka sabihin Ay, kayo, pag nasa kalsada, gamitin niyo mga kukote niyo. In the first place, hindi nga dapat nasa kalsada yang. Oh my God, why do I even bother? Let's go. Nasagi ng kotse ang kariton ng magsasaging na si Mang Pendong. Taob ang kariton. Nagulungan ang ilang saging. Pero pagbaba ng babaeng pusturang-pustura at may malaking clutch bag, binulyawan nito ang matanda. Sa harap ng maraming tao, dinuro at hinamak ang nakatatanda sa barangay. Mula noon, masama ang tingin ng mga tao sa mga Villamar. Ilang beses pang naulit ang mga panghahamak ng mga Villamar sa mga tingin nila'y sagabal sa dinaraanan nila. May mga kabataan pa itong ipinapulis dahil pumasok daw sa bakuran nila. Pero walang makakapasok sa mataas na gate at bakod nila. Pinadampot pala sila, Wadi, no? Oo nga pero labo naman nun. Taas-taas ng bakod nila may kuryente pa yata yung harang sa taas. Kahit ibon, di makakatawid sa bakuran ng palasyo nila Ewan ko ba, mula nang dumating yung mga yan, halos araw-araw nang may hinihiya dito. Dati ikaw lang yung pinagchichismisan pag pinagpraktisan ka ng kuya mo Uy, si Faith. Ulo and Fred, hello! Uy, parang layo ng pinuntahan mo Oo, pumunta ako doon sa dulong bukid Ang sarap pala mag-bike doon. Kila Kaminyong. Oo nga, sarap mag-bike doon. Pero ingat ka lang, baka kasi habulin ka ng mga aso nun. Ay, oo nga. Dati may nakagat na mga bata yung aso nun Baka pag ikaw, baka masabo na naman ng mami mo yung mga... Uy, ano ba? Sorry. Pasensya na. Nung isang araw nakita ko yung banana vendor. Ganun lang talaga kasi si mami Stress kasi siya sa negosyo niya. Tapos, nag-a-adjust siya sa pagkamatay ni daddy. Kamamatay lang kasi ni daddy Nako, condiments. Anong condiments? Ginawa mong... Condolence. Yun nga, basta magkatunog. Wala kayong kupas na dalawa Pero, actually, stepfather ko yon. Medyo hindi kami malapit nun Takot kasi ako doon. Pero love siya ni Mami. So, yeah. I gotta go. Baka dumating na rin si Mami Uy, oo nga. Sige na. Hapon na nga rin Bye! Ito namang mga to, kung makatingin. Syempre, bad trip sila sa nanay nun Kaso, yun nga. Ayos naman tong si Faith. Kaya easy lang sila. Bumida tuloy sa mga tsismisan at umpukan ang pamilyang yon. Pero bukod sa mga Villamar, naging usapan na rin ang sunod-sunod na kababalaghan sa barangay. Makalipas ang 1 buwan, 2 bata naman ang biglang nawala. At ang isang kabarangay namin, ipinagsisigawan nito na nakita niyang binitbit ng kung anong hindi tao ang mga bata. Nagkagulo na naman sa barangay. Ano daw? Ano sinisigaw niyang si Pato? Yung mga bata daw, nakita niyang kinaladkad pero di raw tao yung kumaladkad itim daw na may buntot. Ang matindi, ito naman si Ate Idang. Nakita raw niya yung isang van ng mga Villamar huminto daw saglit. Tapos narinig daw niyang may mga batang nagsisigaw sa loob. Langya, sasakyan ng mga Villamar? Kaso, yung si Ate Idang medyo... Oo nga, sa 5 kinuwento niyan, 30 yung imbento.
Pero parang may naniniwala eh. Nakita rin daw talaga ng mga tao yung van na sinasabi ni Ate Idang eh. Uy! Uy, teka! Si Faith yun! Naku, parang aawain ni Mang... Uy! Huwag yan! Kinuwelyuhan nila Aling si Mang. Hoy! Wag! Kainitan ng pagchichismis at pagwawala ng mga tao dahil sa mga nawalang bata. Biglang huminto ang isang kotse ng mga Villamar sa lugawan. Bumaba si Faith at hindi pa siya nakakahakbang. Pinalibutan na siya ng mga tao. Kinwelyuhan siya ng isa, pero tinulak sila ng 2 bodyguard. Hanggang sa kinuyog at ginulpe ang 2 bodyguard. Tumakbo ako sa kaguluhan. Pinagtutulak ko ang mga tao at hinatak ko si Faith. Itinago ko si Faith sa gilid ng lugawan. Dito ka muna. Dito tayo. Kalma ka lang ha. Huwag ka masyadong... Sinamang Ronaldo. Fred, baka mapano sila doon. Oo nga eh. Pero... Teka. Hoy! Tama na! Magkakaproblema tayo. Baka mapuruan nyo yan. Sinubukan kong awatin ang mga tao. Pero kahit ako ay muntik nang gulpihin. Naawat ang gulo nang dumating si Kapitan at mga tanod at ang mas maraming tauhan ng mga Villamar. Puro de baril ang mga malalaking lalaki, kaya napaatras din ang mga tao. Napakaraming ipinakulong, kaya lalong uminit sa mata ng mga tao ang mga Villamar. Bad trip yan pre. Balik pusta lang tayo ah. Okay na yun. Kesa naman tablado tayo. Yung pasa mo ba naman kasi, ang baba. Hindi ko naabot. Natapik din ni Kulot eh. Pero bawi tayo sa susunod. At least nga, balik pusta lang. Ano yun? Alin? Wala. Kala ko may kasunod tayo. 20 kabado si Mokong. Hoy bukas, agahan daw natin magtinda. May kung anong pakulo dun sa bayan eh. Baka makarami tayo. Ilang araw nang maganda benta natin ah. Ano yun? Lakas ng trip mo ulo ah. Baka iiwang kita dyan. Naku, nananakot ka pa. Ikaw nga tong... Bahala ka na nga dyan. Akin na tong pera mo. Ano? Bang klase ka talaga. Sinabihan na kita sa pustahan na yan eh. Talaga bang... Hindi kami namusta. Naglaro lang kami pero di kami... Apat nagsisinungaling ka pa? Nakita ko kayo ni Ulo ron. Tinawag ko si Ulo, tinanong ko. Di lumabas ang totoo. Kaya nga pinauwi ko na eh. Tapos sasabihin mo, di mo ah. Nagsisinungaling ka na ngayon. Si Ulo? Anong... Gulat ka pa no? Si Ulo na agad ang tinanong ko para malinaw. Kabado yung tropa mo. Pinauwi ko na, kaya masapak ko. Matulog ka na. Aga mo bukas yan ha. Tapos, may i-deliver ka doon kila Mang Rading. Hoy, nakatulala ka. Oo kuya. Bukas i-deliver. Yan napapala mo sa kakalundag. Nakalug na utak mo. Puwisit. Si Ulo, kinausap at pinauwi ni Kuya. Pero si Ulo, kasama kong naglakad at biglang nawala. Kinilabutan ako. Sino ang kasama kong naglalakad pa uwi? Malinaw ang lahat kanina. Napakarami pa naming pinagkwentuhan tungkol sa laro. Sigurado ako, kasama ko si Ulo. Pero ano ang sinasabi ni Kuya? Magdamag akong balisa. Gusto kong puntahan sa kubo si Ulo, pero inuunahan naman ako ng takot. Kinabukasan, lalong nanindig ang balahibo ko sa nalaman ko mismo kay Ulo. Uy, tagal mo ah. Dapat maaga tayo eh. Sorry naman. Siniguro ko munang wala na kuya mo dyan eh. Bakit? Pre, kagabi, mutik na akong gamitan ng smasher eh. Nagbending na tapos nakaumang na yung kanang kamao tapos... Nag-usap kayo kagabi? Nakita mo? Oo, nung bumili ka ng ice tubig tinawag ako. Yari ka, nandun pala sa court. Pinaamin nga ako kung namusta tayo eh. Wala akong nagawa. Nakausap mo nga. Tapos? Anong tapos? Tapos umuwi na ako. Pinauwi ako eh. Nung sumagot pa ako, baka nagkarera yung ngipin ko sa sahig. Umuwi na lang ako.
Pusang kinalbo naman talaga! Bakit ba? Ikaw, winamatot mo ba ako? Sinabi mong umuwi ka, di ba magkasama tayong naglakad pa uwi kagabi? Ano? Bangag ka ba o sabog? Pili ka, isa lang dapat. Pinauwi nga ako ng kuya mo. Alam nga namang pumalag pa ako, di huminto na edad ko. Bad trip na yan. Sa maghapon na yon, tulala ako. Gusto kong alisin sa isip ko. Pero nangingilabot akong isipin na hindi si Ulo ang kasama ko kagabi. Iniisip ko rin kung sino kina Kuya o Ulo ang nanuloko at nagsisinungaling. Imposible talaga. Pero ano pa ba ang itatanggi ko? Ilang linggo nang maraming imposible at kababalaghan ang nangyayari sa barangay namin. Lumipas ulit ang isang linggo. Isang gabi naman, magkasama kaming naglalakad ni Ulo. Pre, totoo ka ba? Ha? Ano? Sanggala si Kusa. Ano ba tinira mo? Ha? Hindi ako to pre, ako yung kuya mo. Babanatan na naman kita. Ingay mo naman eh. Tulog na nga yung tao. Wala lang. Ano kasi, baka mamaya wala ka na naman. Masisira ulo ko sa'yo, corny mo pre. Baka mamaya wala ka na naman. This guy's in love with you, pare. This guy's in love with you, pare. Pading na pading sa'yo. Uy, aray, ano ba? May sinasabi ako eh. Nung isang gabi, di ba nga, kala ko kasabay kitang umuwi tapos... Hoy! Ano yun? May babaeng sumigaw. Doon yun kila Ate Pam. Tara! Naputol ang kulitan namin ni Ulo nang biglang may babaeng sumigaw. Isang mahabang sigaw. Agad kaming pumunta sa pinagmula ng sigaw na yon. Naglabasan din ang mga kalalakihan. Pagdating namin sa bahay na pinagmula ng sigaw, nakakandado ang pinto. Minaso ito ng mga lalaki, pero hindi ito mabuksan-buksan. Kunat naman ang pintong yan. Di naman ganun katibay yung ganyang kahoy eh. Isang tadyak nga lang dapat yan eh. Yan, kumuha na sila ng mas malaking maso. May lagari pa. Maso pa yung natanggal ng ulo. Parang may nangyayari dito. Teka, may ano yung nasa loob? Bilisan nyo! May... Delikado yung nasa loob. Pasukin nyo na lang dito sa bintana. Uy pre, ano ba nakita mo? Sa loob, yung mata nung nakita ko nung isang araw. Nandun sa loob. Ang dilim. May kalahating oras nang minamaso ang pinto. Ni hindi to natitinag. Sinisigawan na namin si Ate Pam. Walang sumasagot. Sinubukan na ng iba pang kalalakihan na dumaan sa bintana. Pero may grills ito, kaya ginamitan na to ng mga lagari. Ayaw pa rin, kaya kumuha na sila ng electric cutter. Pero hindi rin ito umubra. Tumitindi ang kaba, pero wala pa ring magawa ang mga tao. Isang oras na ang lumipas. Hindi pa rin mapasok-pasok ang bahay. Lahat ng pinto at bintana pinagtulungang wasakin, pero walang kahit isang gasgas. Ba't ba hindi masira-sira? Iba na to. May kung anong nangyayari dito. Uy, sina Faith yun ah. Uy pre, sino yung dumaan? Mga Villamar, nakita ko. Si Faith. Yun, ayun na, nawasak din. Grabe. Dumaan ang van ng mga Villamar. Nakadungaw pa sa bintana si Faith at ang mommy niya. Ewan kung guni-guni, pero napansin ko ang mapaglarong ngiti ni Faith. Ilang segundo lang pagkaraan ng van, biglang nawasak ang pinto, pati ang mga bintana. At hindi mga maso o kung anumang kagamitan ang nakawasak dito. Isang tulak lang.
at parang nagpaubaya lang ang pinto. Sa pagbukas ng pinto, umalingasaw ang lansa. Sina kapitan at mga tanod niya ang pumasok sa loob ng bahay. Grabe, 2 oras yatang binubuksan ah. Tapos kita mo yung pagkakabukas? Parang kusang bumukas eh. Hindi naman nawasak yung pinto. Wala man lang ang nalaglag ni isang pako eh. Uy, ano na nangyari? Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Ang sahig, tigmak ng dugo. Malansang dugo lang ang nandun, pero wala si Ate Pam o ang anak nito. Hindi pa tapos ang tensyon. Halos baliktarin ang buong bahay, pero wala. Nang lingunin ng mga tao ang punong katapat lang ng bahay, tumambad sa amin ang nakatiwarik na katawan ni Ate Pam. Tuyot na tuyot ito. Para bang sinaid, hindi lang ang dugo, kundi lahat ng katas at enerhiyang meron ang katawan. Sumulpot naman ang isang iginagalang na tao sa barangay namin. Uy, si Mang Pepe ba yan? Si Mang Pepe nga. Napakahaba na ng buhok. 1 taon na rin siyang nawawala ah. Tama na ang bulugan. Ako na ang magsasabi sa inyo. Kahit nasa malayo ako, dinig na dinig ko ang mga anghel ng masamang pwesang narito sa ating barangay. Damang-dama, amoy na amoy ko ang hininga at may ingat na yabag na mga aswang. Si Mang Pepe, pinakamahusay na albularyo at manunugis, hindi lang sa barangay namin. Palagi siyang wala sa lugar dahil kung saan-saan siya nanggagamot at may misyon. Pag si Mang Pepe ang nagsalita, 100% maniwala ka. At pag sinabi niyang may aswang, dapat kang maniwala. Aswang, kwento lang ng matatanda sa atin yun ah. Ngayon lang nagkaroon ng ganyan dito. Sa ibang mga barangay, nagkakaroon daw pero dito? Takot ang mga masasamang elemento sa barangay natin dahil nandito si Mang Pepe. Pero ngayon, Kanina, maso, martilyo, pala, piko, gulok, itak at kung ano-anong lagare. Talagang hindi rin matitinag ang pinto dahil pinalot ng barang ng isang makapangyarihang aswang ang buong bahay na ito. Para yun hindi siya maistorbo sa balak niyang gawin sa kanyang biktima at nagawa ka niya. Sinumot ang buhay ng babaeng ito. Sa totoo lang, kanina pa siya nakahuntusay rito pero ngayon lang din siya pinakita ng aswang. Ganon niya kayo nalinlang. Isang buong barangay ang kaya niyang paikutin. Ganon kalakas ang makapangyarihang aswang na ito at ang nakakapangalabot na aswang na ito. Nariyan lang. Maaring katabi na ninyo. Dito ang aswang. Yari na, may aswang. Paano na tayo niyan? paano naman kaya nagkaroon ng aswang dito? Imposible, pero si Mang Pepe yung nagsabi. Kung iniisip ninyo kung sino at nasaan ang aswang na ito, malalaman at malalaman nyo pagdating ng taktang panahon. Malapit na, malapit na malapit na. May isang okasyon na magiging opisyal na simula sa kanyang pananaladta. Ang barangay na ito, dadaan sa isang krisis na hindi pa nito nararanasan. Malapit na. Maging mapagmatyak kayo. Isang kasiyahan ang maghuhudyat ng lahat. Ba't hindi pa sabihin ni Mang Pepe ng malinaw? Kasiyahan? Hudyat ng umpisa? Nakakakilabot ah. Nanlamig ang lahat sa inilahad ni Mang Pepe. Hinding-hindi nagkakamali ang mga pagtaya ng batikang albularyo. Kaya nagdulot ng napakatinding takot ang mga sinabi nito. Nakita na rin naman ng lahat ang mga nangyari. May mga paunanang pangyayaring hindi lang namin maipaliwanag. Kinumpirma lang ito ni Mang Pepe. Oy, kuya, ito yung kinita ko.
Nakaubos kanina. May kung anong ganap dun sa bayan kanina eh. Fred, huwag ka na magpapagabi. Narinig mo yung sinabi ni Mang Pepe? Kilala natin yung matandang yon. Oo nga kuya pero lakas naman ng loob nun. Pinangingilagan tong barangay natin dahil nga nandito nga yung si Mang Pepe pero ngayon bigla silang manggugulo dito. May pakay yung mga yun dito at yun ang aalamin ko. Anong? Kuya, ibig sabihin. Oo, kahit ngayon lang, kahit dito lang sa barangay natin. Babalik ako sa pagiging manunugis. Alam kong kaya to ni Mang Pepe pero hindi ako mapapakali na walang gagawin. Gusto ko, ako mismo ang huhuli at pipit-pit sa mga pesteng aswang na yun. Kuya, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kasi yung huli mong engkwentro. Tapos na yun, Fred. Tapos na yun. Nabuhay ako. Ngayon, babawi ako. Sisiguraduhin kong hindi ako magmimintis ngayon. Kuya, kung pwede lang, wag na lang sana. Hayaan na lang natin si... Mag-ingat ka na lang sana kuya. Tayo na lang dalawa eh. May hinala ka ba kung sino yung aswang? Hindi lang hinala. Ano? Sino? Sino pa ba? Yung mga bagong dating. Ba't sila... Pero... Sinasabi ko sa iyo, Fred, wag kang may kipagsalamuha sa mga yan. Alam kong nikipaglapit ka sa anak ng babae ng mga Villamar. Sinasabi ko lang sa iyo, tatamaan ka sa akin oras na malaman ko na nikipag-usap ka ulit ron. Malapit ko ng durugin ng pamilyang yon, kaya lumayo-layo ka. At baka madamay ka pa. Tandaan mo yan, Fred. Sige na, matulog ka na. Simula bukas, ako na maglalako. Isasabay ko na yan sa pamamasada. Paggabi, ikaw na lang mag-isa rito. Hindi ako matutulog hanggat hindi ko napupuksa yung mga pesteng yan. Ang mga Villamar, sabi ni Kuya. Gusto ko pa sanang usisain kung bakit at kung paano niya nalaman na sila ang mga aswang. Pero alam ko ang mangyayari kapag tinuloy ko yon, kaya nanahimik na lang ako. Nag-aalala rin ako kay Kuya. Naalala ko ang huling engkwentro ni Kuya bilang manunugis. Yun ang nagpabaliktad ng mundo namin na hindi na maibabalik pa. Wala akong itinulog ng gabing yun. Kinabukasan naman, may pinagbubulungan ang mga taga-barangay. Ano? May gulo na naman ba? Uy, ano meron? Ano pinagkakaguluhan ng mga yan? Ano yung hawak? Nak ng pating. Ba't ka nag-print ng picture ng mga pinapanood mo? Itago mo nga yan. Loko, nakatago lang yun sa kubo ko, no? Di mo nakilala? Tignan mo maigi. Anak ng tipaklong. Si Faith ba yan? Ba't ganyan suot niyan? Anong 18th birthday? So, dibo na pala? Imbitasyon pala? Ba't meron ka niyan? Grabe suot niya ha. Oh, yan sa'yo. Huwag mo dadalhin sa kwarto mo yan ha. Pasabog yung suot, no? Diba nga? At imbitado lahat, buong barangay. Ano? Di nga. Imbitado tayong mga... Oo, imbitado tayong mga slap soil. Faith, my love. You said Faith, my love. It's the... Tama na. Anong nakain ng nanay nun at inimbitahan tayo dun? Oo nga eh. Baka gustong, alam mo na, mag-sorry, ganun. Kanina, pagdaan ng kotse dito, siya mismo nag-abot sa mga tao. Ipakalat daw. Oh, buti hindi hinimatay yun. Grabe ah. Pero, grabe ganda ni Faith. Saka, ay nako, yoko na nga tignan. Ang problema ngayon, ano susuotin natin? Pre, hindi ako pupunta. Anong di pupunta? Sira ka ba? Si Faith, nakausap ko kanina, hinahanap ka nga eh. Siya na sana mismo mag-aabot sa'yo ng imbitasyon mo tapos di ka pupunta? Pogi ka ba? Kung sana pogi ka eh. Si kuya kasi. Sige na nga, bahala na nga. Bili na lang kitang 3 banig na alaksan. Raulo, ano kayong pakuluto? Parang masama kutob ko dito ah. Malalaman natin. Kaya pala iba ang tono ng bulungan sa mga umpukan. Masaya, excited,
Sa kwentuhan pa lang, pabonggahan na. Imbitado ang buong barangay. Biglang naiba ang ihip ng hangin. Parang biglang magpapasko. Balitang-balita ang pag-iimbita ng mga Villamar sa buong barangay. At ang mga tao parang biglang nakalimot sa lahat ng galit at sama ng loob nila sa mga Villamar. Sa totoo lang, syempre, gusto kong pumunta, lalo na't si Faith mismo ang nagpapaabot ng imbitasyon. Hoy, Fred, ano yan? Saan lakad mo? Sa kabilang barangay. Nabanggit ko na sa iyo to kahapon, di ba? Birthday nung kaklase ko dun sa kabilang barangay. Saglit lang ako dun. Birthday? Kaklase? Siguraduhin mo lang, Fred, ha? Siguraduhin mo lang yung pinagsasasabi mo sa akin. Ayoko nang ginagago ko. Umuwi ka ng maaga, ha? Uuwi akong umaga. Ano? Gamit ang naipon kong pera, umarkila ako ng suit at sapatos. Lahat ng tao sa mga Villamar ang direksyon ng lakad. Sa daan pa lang, party mode na ang mga taong nakapustura. Bata, matanda, lahat na. Excited na papunta sa mga Villamar. Pagdating sa mansyon, bukas na bukas ang gate, kaya nagkakagulong pumasok ang mga tao. Bumungad sa amin ang napakagarbong bakuran. Tad-tad yun ng iba't ibang klaseng chandelier at mga magagarang burloloy na ngayon ko lang nakita. Ang mga mesa at upuan, akala mo nasa hotel. May red carpet pa. Akala mo birthday ng artista ang pinuntahan namin. Uy, pre! Hani pa? Para kang si Alden Richard Gomez niya na. Kala ko nakipag-boxing ka muna kay Kado para makalabas ka eh. Sus, yun? Nakahandusay dun sa tapat ng pinto. Joke lang. Kailan pala burol mo? Baliw! Uy, yan na. Ipapakilala na si Faith. Grabe. Alam ko maganda si Faith pero... Nang ipinakilala na si Faith, kamot ulo na lang ako sa nakita ko. Ni hindi ko matingnan ang kagandahan nito. Maling sabihin na para akong natutunaw. Mas nahihigop ako sa presensya nito. Lumibot si Faith at bumati sa lahat. Tuwang-tuwa sa kanya ang mga tao. Parang walang nangyari noong mga nakaraang buwan. Kita mo tong mga to. Makabeso eh. Uy, huwag niyong anuhin. Baka galisin yan sa inyo. Mang Edong, kumukurot pa oh. Nakadila naman. Ay nako, mga balimbing, mga doble kara talaga. Ewan. Uy, gagi may nagtalunan sa pulo. Tara, talon din tayo. Ngayon lang tayo makakapag-swimming eh. Tara! Oy, hindi pwedeng... Umalis na. Bahala nga kayo. Halatang halata tayong... Hi! Uy, relax ka lang. Ako lang to eh. Hindi mo ba ako isasayaw? Tutunga ka lang ba dyan? Sayaw? Sandali! Help! Nahulog ang kaluluwa ko sa mapaglarong mata at ngiti ni Faith. Hinatak niya ako at biglang isinayaw. Ang mga tao nagkakagulo sa swimming pool. Napadpad kami ni Faith sa sulok, sa halos hindi na maabot ng ilaw. Naiilang ako sa pagdikit ni Faith sa katawan ko, kaya umaatras ako. Ewan ko ba, pero masyadong agresibo si Faith noon. Mabuti na lang at nagsalita na sa mic ang mami niya at ipinatawag siya sa stage. Agad rin siyang sinundo ng mga bodyguard. Nanlalamig ako't nang hihina. Nabulabog ang bundo ko kay Faith. Uy pre, namumutla ka. Hindi. Kasi si Faith, sinayaw ako. What?
Ba't ikaw lang hinaras? Sinayaw! Uy! Ano yung nilalabas? Grabe naman, lechon ba yan? Napakalaki naman yata niyan. May lechon! May lechong dinosaur! May Lechonosaurus Rex! My dear kabarangays, I thank you all for coming tonight to celebrate my daughter's 18th birthday. Kaya sige lang, indulge, enjoy, dive into the pleasure that you'll never get anywhere else. Magpakasasa kayo. Pinagsasabi nito, yung mata parang iba tingin. Sabi na nga ba nandito kami para ipamukha sa amin lahat yung gayak, yung pagkain, lahat to. Paglilinaw kung ano sila at kung ano kami. Nahulog naman kaming lahat. Iba ang tingin ng mga mata ng mommy ni Faith. Sabi na nga ba, nandito kami para ipamukha sa amin lahat to. Yung gayak, yung pagkain, lahat to. Paglilinaw kung ano sila at kung ano kami. Nahulog naman kaming lahat. Sige lang, help yourselves. I am so happy to see who you truly are. Kaya, go on. Ang ngiti, ang tingin, umaalingaw-ngaw sa buong lugar ang boses ng babaeng Villamar habang nagkakabalyahan ang mga tao sa paggutay sa dambuhalang lechon na yon. Ako naman, pinapanood lang ang tila ba kabalintunaan sa mga eksenang yon. Nang sulyapan ko si Faith, napayuko ito. Parang alam niya na alam ko ang nangyayari. Hindi ako gumalaw sa kinauupuan ko. May kalahating oras na nagkagulo ang mga tao. Nang mahawi ang mga tao sa kinalalagyan ng lechon, parang minagic ang dambuhalang pagkain. Hoy pre! Lechonosaurus Rex! Kinuha na kita! Grabe talagang nakikipagputputan ako para magkaroon tayo. Tara, kain na! Sige lang, una ka na. Gutom na gutom ka na eh. Wala talaga. Hindi man lang bumaba sa mga tao. Talikod alis. Ay nako. Uy! Naknang pating akin na yan! Uy! Uy ano ba? Bakit ba? Sanggala, may kumuha ng lechon natin eh. Di na nakontento eh, pati ba naman lechon? Wisit, babawiin ko yung lechon. Hataw ang mga tao sa pagkain. Si Sonia, tumalikod at sumulyap pa ng patagilid bago pumasok sa bahay. Nang tanawin ko ang itaas ng bahay, nandun siya sa rooftop, nakapamewang, nakatanaw pababa habang panay ang buga ng usok ng sigarilyo. Napakaliit namin kumpara sa mga Villamar. At yun ang tunay na mensahe sa gabing yun. Hindi ang selebrasyon at pasasalamat. Si Faith naman, papalapit pa sana, pero pinagkaguluhan na naman ng mga tao. Nang hindi ko na matiis ang eksena, iniwan ko na si Ulo at lumabas na ako. Ano ba nangyari? Parang mali na pumunta ako dun ah. Pero ganda talaga ni Faith. Grabe. Sana hindi siya gaya ng nanay niya. Sana lang. Ano yun? Uy, sino nang titrip? Huwag ngayong bad trip ako. Baka... Ay, gagi ano yan? Walang katao-tao nang naglalakad ako pa uwi. Dahil ang lahat ay nagpapakawasak pa sa party. Nakarinig ako ng kaluskos, pero wala akong natanaw. Paglingon ko sa isang poste, may nakadungaw na mga pulang mata. Napatalon ako't napasigaw. Binilisan ko na ang lakad ko at parang may nakasunod lang sa akin. Lalo akong kinilabutan nang makarinig ako ng malalim na paghinga sa gilid ko. Raulo mo,
tigilan mo nga ako. Dapat pala sinama ko na si Ulo. Uy, ano? Ha? Oy, Raulo kang ulo ka. Ikaw lang pala. Hindi ng trip mo ah. Teka, anong... Paglingon ko sa kabilang gilid, mukha ni Ulo ang nakita ko. Si Ulo na walang imik, nakatanaw lang sa akin. Nanlamig ako nang may napansin ako. Si Ulo, nakasando at shorts, hindi nakasuit. Gusto ko nang kumaripas, pero hindi ako makagalaw. Tumutulo na ang malamig kong pawis. Unti-unting lumalapit sa akin si Ulo na nakabuka ang bibig. Nakita ko ang mga pangil nito at ang mata nitong nanlilisik at pulang-pula. Dumapa ito na parang aso at humaba ang buhok. Akmang dadambahin ako nito, kaya pinilit ko nang kumaripas. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Halos magkandara pa ako sa pagtakbo, habang abot-abot ang pagsigaw ko ng tulong. Humahabol na ang malahalimaw na si Ulo at hindi ako nito tinatantanan hanggang sa may sumulpot. Tulong ano ba? Tulungan niyo ako! Hoy, demonyo! Bigla kong narinig ang sigaw ni Kuya Cardo. Lumabas ito mula sa maliit na gubat sa tabi ng taniman ng pakwan. May dala itong itak at buntot ng pagi. Pumwesto agad ako sa likod ni Kuya habang hinahabol ang hininga. Kuya, ano ba yan? Ba't ganyan na si Ulo? Hindi yan si Ulo. Demonyong aswang yan. Hoy, lapit. O ako lalapit. Ano? Lapit! Ayaw mo ha? Ingat kuya! Mabilis ang sugod ni Kuya, pero tumalon ng napakataas ang aswang. Sumabit ito sa isang puno at binagsakan naman si Kuya. Nakailag si Kuya. Hinataw niya to ng itak, pero nakatalon ulit ito palayo. Kinagupit siya ni Kuya, pero gumulong ito. Sinundan na siya ni Kuya ng itak. Hindi niya pinagbibigyang makaatake ang aswang. Hanggang sa mabilis na itong tumakbo't nagsuot sa gubat. Sinundan pa rin ito ni Kuya. Buisit, hayop na aswang yun. Kuya, nakatakas na. Tama na. At least... Uwe! Nakita mo na? Nakita mo na ha? Litik ka! Buisit ka! Tama na kuya! Ano ba ginawa ko? Ah! Ano ginawa mo? Anong ginawa mo? Lintik ka! Magsisinungaling ka na naman. Ginagaw mo pa ako. Birthday ng kaklase. Nandun ka sa birthday ng mga demonyong salot na yon. Ginagago mo na naman ako. Litik ka! Alam kong hindi ka papayag kaya... Ah! Kaya niloko mo ko. Hanggang kailan ba tayo magkagaguan? Peste ka! Ikaw ba? Hanggang kailan mo ako gugulpin? Hanggang sa mabuhay sila papa? Hindi na mabubuhay sila papa. Patayin mo na lang ako para matapos na. Sige na! Ano sabi mo? Ano sabi mo, buwisit ka? Bakit? Nagulat ka? Totoo naman eh. Sa akin mo binubuhos lahat ng hindi mo may labas mula nung napatay ng aswang si Papa dahil sa akin, di ba? Kaya namatay si Papa dahil niligtas ako ni Papa. Kaya para may labas mo lahat yan, para mawala yung bigat ng dibdib mo, kulpuin mo ako hanggang sa lumuwag yung dibdib mo. Durugin mo ako kung gusto mo, kuya. Tutal, wala naman akong silbi sa'yo, di ba? Wala kang ibang nakikita sa akin kundi lahat ng kasablayan at kamalasan ng buhay natin. Gusto ko na mamatay, kuya. Gusto ko ikaw yung pumatay sa akin para makabawi na ako. Wala kang alam. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. Eh di pa alam mo sa akin, gamit yung kamao mo. Gaya ng lagi mong ginagawa, na ginagawa rin sa'yo ni Papa noon. Wala na, kuya. Usak naman na lahat mula nung namatay si Papa eh. Kaya tapusin mo na ako. Tapusin mo na ako. Wala rin akong direksyon eh. Gaya ng lagi mong pinapalabas. Ano? Nang tingnan ko si Kuya,
umaagos ang luha nito sa mukha. Ako naman, tumayo at diretsyong tumakbo palabas ng bahay. Hindi ako huminto kakatakbo. At hindi ko na malayang nasa harap na ako ng kubo ni Ulo. Nang lumapit ako para pumasok, narinig kong may tao doon. May umiiyak at babae ang umiiyak. Pre! Uy pre, ano gagi? Nangyari sa'yo? Burado mukha mo ah. Tara, pasok. Oh, ba't ka nandito? Ikaw pala. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang mukha mo? Ginulpian. Lagi siya ginaganyan ng kuya niya. Pasensya na ha. Nakita mo akong ganito. Ikaw, ba't ka nandito? Si Mami kasi. Pinipilit ako dun sa lalaking yun. Para daw sa negosyo. Ayoko nga. Kaya yun, sinampal niya ako. Grabe. Birthday na birthday ah. Yun. Kaya nandito kayong pareho ngayon. Kaya ngayong gabi, yung mga inapi ng mundo, dito muna kayo sa bahay ko at magpapaagos tayo ng lungkot at sakit nyo. Uupo na. Ako na bahala sa inyo. Nagkagulatan kami ni Faith nang makita ang isa't isa sa kubo. Pareho kaming wasak, literal at sa loob. Naglapag ng alak si Ulo na pinuslit niya sa party. Uminom kami at nag-iyakan buong magdamag hanggang sa makatulog. 2 araw kaming nagtago sa bahay ni Ulo hanggang sa magulantang kami isang araw. Nagsulputan ang 7 lalaki sa kubo. Hinatak si Faith. Nagsisigaw silang aswang ang mga Villamar. Kaya kukunin nila si Faith. Ano po bang kasalanan ko? Bitiwan niyo po ako. Fred, tulungan niyo ako. Ayokong sumama. Hoy, bitawan niyo siya! Mga siraulo kayo! Tama na yan! Sobra na kayo! Pinagsasapak ko ang mga lalaki at hinatak si Faith. Tinulungan ako ni Ulo. Sa bilis namin ni Ulo, kinaya namin ang 5 lalaki. Naagaw din namin ang mga itak, gas at lighter nila. Naitaboy namin ang mga lalaki. Pero isang balita ang nakarating sa amin. Aswang daw kami. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Wala naman kaming ginagawang masama ah. Gago yung mga yun. Huwag mong pansinin. Matapos magsilaman sa party nung isang gabi, biglang... Pero nayanggaw daw yung mga ibang tao ng lechon eh. Saan kaya nanggaling yun, no? Ano kaya nangyayari? Pre, yan pa. Naging alerto ulit kami nang may kumatok. Pero mga tauhan ng Villamar ang sumulpot. Tinutugis daw ng mga tao ang mga Villamar. Kaya kailangang umuwi ni Faith. Nakumbinsi namin si Faith na sumama na muna dahil yon ang pinakamabuti sa ngayon sa lagay nila. Kami ni Ulo lumabas at nakibalita. Paano kung makita ka ng kuya mo? Eh di makita niya, bakit ba? Wow, brave horse na rin siya! Joke lang ha. Ano kaya meron? Mukhang galit na galit ang mga tao. Tapos sabi ni Nana Maring, tapos ng party, may 2 batang babae raw na nakitang kumakain ng mga manok. Ano? Teka, di ba sabi ng mga ungas kanina may nayanggaw daw? Oo nga eh. Tapos may kwento ng may kumain ng mga manok. Yung mga tanod naman, nagkagulo raw sa barangay hall. Kasi si Kapitan daw parang nawala sa sarili para daw naulol. Ayun nga, nakatali daw sa loob ng barangay eh. Grabe ah. Tapos ng party nagkaganito. Yari na. Buti na rin umuwi na muna si Faith. Mas protektado siya dun. Pero kawawa naman pala yun no? Ay, oo nga eh. Sa ngayon lang naman. Tingnan natin paano pagkatapos lang nito. Pero paano naman kaya matatapos to? Uy, ayun yung kuya mo. Kasama ni Mang Pepe. Ba,
Pepe and Cardo tandem ah. Ano tawag sa tandem nila? Carpe? O Pedo? O Pepe Car? O Carpepe? O Dodo Pepe? Huwag ka na nga. Si Mang Pepe, ayan na, magsasalita. Dapat may talk show tong si Mang Pepe. Title siguro nun, Pepe Speaks. O di kaya Pepe Talk. Mas maganda pala, Talk to Pepe. Uy, may dalang karne. Ba't naglabas ng karne? Magluluto ba siya? Chef Pepe na ba siya ngayon? Eh di, cooking ng Pepe na yan. Pepekto sa kita pag di ka na nahimik. Nagsimula na ang hudyat. Isang kasiyahan bilang panimula at naganap na nga sa isang pagdiriwang na ipinasimuno ng mga nilalang ng Dileba. Pakatitigan yung mabuti ang tipak ng karne na ito. Ano? May kalamansi? Ngayon pa sila magmamarinade? Bungol, pipigan ba ng kalamansi? Ha? Hala, putik na yan. Ba't nagkaganon yung karne? Nabulok, nangitim, kadiri, tapos... Nagkahulog yung mga uod. Ang tataba pa oh. Hirap tignan, parang... Tong tipak ng karning to, nagmula sa malaki at napakasarap na lechon at nilantakan nyo doon sa party sa debo ng Batang Villamar. Nalintikan na. Uya naman. Ngayon, ito na ang pinakamabigat na krisis ng barangay na ito. Dumating na sa atin dahil hinayaan din natin. Nag-ikot kami ni Mang Pepe. May nagsimula ng mawala sa sarili. Nakakaawa ang mga bata. Mas agresibo sila. Naglalaway na't nananakmal. Ang iba, tinatrangkaso pa lang. Matinding trangkaso. Ni ayaw masikatan ng araw ang mga taong nayan. At kasunod na nun, pagkagutom sa laman ng tao. Pagkauhaw sa dugo. Kahit pinakikiusapan namin kayong lahat, iwasan yung lumabas ng bahay. Kahit pa kailangan lumabas. Katuwang ang ilang tanod na hindi pa apektado. Rarasyonan kayo ng mga kailangan nyo. Ang barangay natin, isasara muna. Lalo't higit ngayon, ito ang panahon kung saan kailangan ng pagkakaisa. Magkaisa tayo laban sa mga salot na aswang na ito. Pero makinig kayo. Wag kayong gagawa ng mga bagay na magpapalala ng problemang ito. Patuloy kong sisiyasatin ang nangyayari at ako na rin ang kikilos. Wala kayong gagawin laban sa mga Villamar. Pero Mang Pepe, hindi na dapat magkaroon ng pagkakataon. Cardo, ang pagiging manunugis, hindi galit ang gasolina nito. Tandaan mo yan. Maghintay ka. Inaasahan kong wala kang gagawing lalong magpapalala nito. Maliwanag ba, Cardo? Kayong lahat, maliwanag ba yun sa inyo? Ayaw nating makapagpahamak ng ating kapwa. Isa ang kalaban, ang aswang, at gusto niya na magkagulo tayo para malaya niyang maisakatuparan ng mga plano't pakay niya. Magdasal kayo habang inihahanda ang mga sarili niyo. Yung karne, itapon niyo na yan, napakabaho. Saglit pa lang, napakaraming agad langaw. Bad trip talaga. Nag-aalala ako kay Faith. Baka mas dapat gawin ng nanay niya. Ilayo na muna siya dito sa barangay. Kaso nga, sinara na raw muna tong barangay. Ibig sabihin, walang papasok, walang lalabas. Eh lalo na pag mga Villamar ang dumaan, baka lalong magkagulo. Uy, kuya mo palapit. Fred, baka pwede tayo mag-usap. Gusto ko sanang... Init dito kuya, tsaka mamimili pa kami ni Ulo para may pagkain kami ng... Fred, alam kong may nagawa kong... Kaya nga sana... Ano? Hindi mo mabanggit ano nagawa mo? Eh, alam mo ba? O baka tinatanggi mo pa rin? Kasi tingin mo pa rin tama ka talaga. Eh di ikaw na yung tama. Ikaw lang ang tama palagi. Ano mang hindi nanggaling sa'yo, mali yun. Lalo na yung mga Villamar. Kahit walang malinaw na patunay. Sige na kuya. Napakarami ng langaw dito. Mabigat pa rin ang loob ko kay kuya. Hindi ko pa siya kayang harapin. Sa ngayon, mas mabuti sa aming pareho kung lalayuan muna namin ang isa't isa. Pagdating namin ni Ulo sa palengke, kokonti lang ang bukas na tindahan. Damang-dama ang kakaibang bagabag sa buong barangay. At sa isang mall, natanaw namin
na pinagkukumpulan ng mga tao ang isang van. At yun ang van ng mga Villamar. Sa gitna ng nanggagalaiting mga tao, si Faith na nanginginig at umiiyak sa takot. Uy, si Faith yun ah. Pucha, kukuyugin na naman ng mga tao ah. O nga no, bad trip. Baka kung anong gawin kay Faith. Tara! Hoy, sadali lang! Teka! Huminahon po kayong lahat. Iisa lang yan, babae pa. Ano ba naman kayo? Teka Dudoy, bitawan mo. Huwag naman ganyan. Fred, gusto nila akong dalhin dun sa kulungan sa barangay. Aswang daw kami, kaya ikukulong ako. Susunugin daw ako, Fred. Kalma lang, Faith. Kalma lang. Dito ka lang. Oy, anong susunugin? Bakit? Gano'n kayo nakakasiguro? Yung sa lechon? Nasisira na ba ulo nyo? Kahit pa sa kanila nang galing yung lechon na yun, hindi pa rin patunay yun sa mga paratang sa kanila. Si Mang Pepe na nagsabi, di ba? Wala daw mo nang gagawa ng kung ano. Ibig sabihin, kahit si Mang Pepe hindi pa nakakasiguro. Tapos kayo bigla kayong mandadampot ng tao. Susunugin nyo pa? Talaga? Papatay kayo dahil sa hinala? Dahil apektado kayo? Dahil may naano sa mga pamilya nyo? Kaya lisensya na yun para magwalat manakit ng walang sapat na basehan? Ano? Dahil salot, patayin na? Kaya salot, kaya tama lang sunugin? Tao pa ba kayo? Kung may mga salamin po kayo sa bahay, pakitingin lang ho ah. Baka mas halimaw pa tayo kaysa sa mga halimaw na gusto nating patayin. Kailan pa tumamang solusyon ng patayan? Pag may problema, magpapatayan na lang ba? Tama man ang hinala nyo, isipin nyo pa rin kung tama yung patayin na lang. May ilang taong sinubukan pa ring hatakin si Faith, pero nailayo na namin siya dito. Sinundo ulit siya ng mga gwardya niya. Na mga oras na yon, parang may gustong sabihin si Faith, pero hinila na lang din siya ng mga bodyguards niya. Kahit palayo na ang van, nakatanaw siya sa amin at parang sumisenyas na may sasabihin ito. Sumapit na ang gabi. Ang barangay na dati maingay kahit gabi, ngayon ay tahimik na, pero hindi payapa. Hanggang kailan kaya tong ganito? Ang hirap, nakatakot din. Kanina, tapos nung sinundo si Faith, may babaeng nagwala. Muntik pa tayong habulin. Buti wala na nun si Faith. Grabe yung mata ng babae. Parang hayop na kung makatingin eh. Kinalabutan ako nung nakatalikod pa lang tapos umikot yung ulo. Pagharap sa atin, naglalaway na saka nanlilisik na yung mata. Kaso tinaga naman agad ni Edgar. Sana ginapos na lang. Putik na yan. Ano na naman ba? Pucha, ba't kayo nagkakahulan? Saka parang may nag-aabulan eh. Tara, tignan nga natin. Mula sa kubo, dinig namin ang kahulan ng mga aso at sinundan ng sigawan at parang habulan ng mga kalalakihan. Dala ang mga itak na naagaw namin. Sinundan namin ni Ulo ang kaguluhan. Naabutan naming pinapaligiran ng mga tao ang isang babaeng nakaposisyon na parang unggoy at parang susugod. May hawak ding itak at iba pang armas ang mga tao, pero nakikipagtansyahan pa sila. Teka, pre yan si... Ah! Uy, pre! Kahit nakasabog ang buhok at napakabangis ng mata, nakilala ko ang mukha ng babaeng malahayop. Si Faith. Siya ang pinapaligiran ng mga tao. At bago ko pa nasabi kay Ulo, nilundag at nakubabawan na ako nito. Naitulak ko pa ang mukha ng babae, kaya hindi ako masakmal nito. Pinag-iitak na to sa likod ng mga tao at nahatak din siya ni Ulo. Ilang tao ang nakalmot niya bago siya lumundag palayo. Nang humarap ang aswang, doon na rin siya nakilala ng mga tao. Si Faith! Lagot! Lagot! Imposible! Nilundag ulit ng aswang ang mga tao, pero nakaiwas sila. Diretso na tong tumalon palayo na parang unggoy. 7 ang sugatan,
kasama ako. Nagtipon na ang mga tao sa harap ng bahay ng mga Villamar. Anong kaguluhan to? Di ba't sinabi ko, sinisiyasat ko pa ang mga pangyayari. Hanggat wala kong kinukumpirma, walang gagalaw. Inuulit ko, walang gagalaw. Kundi makakadisgrasya tayo. Dagdag pa ni Mang Pepe na posibleng biktima rin ang mga Villamar, na baka binarang ng aswang ang mga ito. Bumalik na kami ni Ulo sa kubo at laking gulat namin nang makita namin si Faith sa loob. Ay, putik! Faith! Fred! Uy, teka. Naku, Ingat pre! Teka lang, naku po! May halimaw! May halimaw sa bahay namin! Wala sila, Mommy eh. Nawala ng kuryente. Tapos, nakita kong may mga mata sa dilim. Kaya tumakbo ako palabas. Agad yumakap at humagulgol si Faith. Ang takot at pagkalito ko sa kanya nung una, napalitan agad ng awa. Pero hindi pa man kaming nakakalmang parehas dahil sa mga nangyari sa amin. Sumulpot naman si Kuya. Saan mapupunta mami mo? mamaya na yan. Sige, dito ka muna. Hanapin na lang namin. Hindi ko alam eh, pero may kumatok. Matanda yung nakita ko. Tapos nakatulog ako. Tapos Sinasabi ko na nga ba? Halimaw ka! Kuya, bakit anong? Manahimik ka! Traitor! Nagtatago ka ng salot! Hoy! Nasa teritoryo kita! Aray ko! Isa ka pang patapong ka. Ikaw naman, muntik akong mapatay ng aswang sa bahay nyo. Nakatakas lang ako. Ngayon, aray ko! Ayoko! Wag! Bitiwan mo siya, kuya! tama na! Hindi kita mapapatawad. Huling beses na gagaguhin mo ko. Ikaw babae, doon tayo sa barangay. Doon kita susunugin. Ayoko! Hindi ako aswang! Hindi po ako aswang! Sumulpot si Kuya. Ginulpi kami ni Ulo at tinangay si Faith. Sumunod kami sa barangay kung saan nakagapos si Faith. Nalaman naming sumugod si Kuya sa mga Villamar. Pero muntik siyang mapatay ng aswang na nakalaban niya doon. Dahil desperado, pinuntahan namin si Mang Pepe. Teka pre! Parang may umiyak na babae sa loob oh! Kilala ko yun. Mami ni Faith. Ba't nandyan yun? Tara, suot tayo. Napakasama mo. Nag-anyo ka bilang kami para kamuhian kami ng tao. Para habulin kami. Kahit yung pesting lechon na yon, nakuha mong ipanlason sa mga tao. Pakawalan mo lang ako. At mapupunta sa'yo lahat ng yaman at swerte ko. Pakawalan mo lang ako. Yung anak ko. Nag-iisa lang doon ang anak ko. Pareho lang naman tayong sakim at masama. Pero mas maparaan lang ako. Kaya kong paikutin ang mga tao rito. Akin na ang lahat. Lumayas ka na bago pa kita sakmalin. Ano yun? Si Mang Pepe talaga yung aswang? Nagpanggap ng mga Villamar para mga Villamar ang tugisin ng mga tao? Gumawa siya ng ganong katinding gulo para sa yaman at kapangyarihan? Buisit, paano si Faith? Na-set up sila! Yari si Faith! Hindi. May plano ako. Maawa kayo sa akin. Hindi ako aswang. Lahat ng aswang, yan ang sinasabi pag nahuli na sila. Tama lang, magmakaawa ka bago ka mamatay. Salot! Kawawa naman si Faith! Angas ng kuya mo! Pati itong si Mang Pepe. Hayop ka. Pero maghintay lang tayo.
Narito na tayo. Oras na para ipataw ang hustisya ng taong bayan. Sa lahat ng nagtusa't nagluksa, ito na ang inyong panahon. Magsilapit ang mga kaanak ng lahat ng apektado ng lagim ng mga aswang. Nek-nek mo, Mang Pepe! Anong kalokohan ba yan? Hoy Fred, anong kabalbalan to? Ba't mo sinabuhay ng asin si Mang Pepe? Supot! Yari tayo, pre! Ba't di gumana? Anong? Fred, umalis na kayo. Wala na. Nahibang na silang lahat. Hindi pwede to. Kayo! Si Mang Pepe ang aswang! Pre, teka lang! Hindi natin napatunayan! Nasisira na ba ang ulo mo, Fred? Itong mga asin ba? Pwede akong kumain ng sandakot na asin ngayon kung gusto mo. Fred, itigil mo na to kung ayaw mong masaktan. Tama ka na! Manhid na ako sa pananakit mo, kaya bahala ka! Si Mang Pepe ang aswang. Makinig ka, kuya! Narinig ko nung pumunta kami sa... Sige, ikulong mo na to. Naku, pre! Teka lang naman! Sa harap ng mga tao, sasabuyan ng asin si Mang Pepe para malantad ang pagkaaswang nito. Pero bumwelta sa amin ang ginawa niya. Hindi na tinag si Mang Pepe. Sa utos ni Kuya, dinampot at ikinulong ako ng mga tao. Si Faith, hawak pa rin nila. Si Ulo, ginulpe nila Kuya at pinalayas. Sa kulungan sa likod ng barangay, kasama ni Ulo ang hindi inaasahang taong kakausap at tutulong sa akin. Pakawalan niyo ako dito, kuya! Napakawalang ya mo! Si Faith, hindi siya aswang! Pakawalan niyo ako dito! Pre, huwag ka maingay, pre! Pre, anong? Ginulpi ka rin? Yaan mo na yun! Ang mahalaga, may pag-asa tayo. Ikaw ang palaging kausap ng anak ko, di ba? Anong ginagawa niyo dito? Alam niyo, kasalanan niyo rin kasi to eh. Kaya rin pala kayo mayaman at makapangyarihan. May alaga kayo mga umatraka. Kaya tinarget kayo ng pesteng si Mang Pepe na aswang pala. Teka, pre, tutulungan nga tayo. Alam ko. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Sa mga tao. Pati na sa anak ko. Hindi drama kailangan, kaya bilisan niyo. Pakawalan na muna kita. Labas! May kasabwat na mahinang aswang si Pepe. At yun ang Pepe na nakatayo ngayon. Bukod sa Peking Villamar, may Peking Pepe? Ang totoong Pepe, nagpapanggap na manunugis ngayon. Yung kasabwat niya ang tumatayong Pepe ngayon. Kaya hindi siya tinablan ng asin kanina. Kasi mahinang uri ng aswang yon. Nayanggaw at ginawang tauhan lang yon para makatulong sa kanya. Sanga-sangang kalokohan na pala to. Sige, ngayon malinaw na. Si Faith, baka madisgrasya. Ibig sabihin, matagal na rin tayong niloloko ni Mang Pepe. Batikan siyang albularyo. Tinuruan pa niya kuya mo pero aswang din pala siya. Napakalakas ng kapangyarihang itim niya. Kaya naloko niya ng matagal ang barangay na to. Eh di yung mga kamukhaan yung aswang ni Faith, siya lang din yun. Hayop, pero humanda siya. Totoo na to. Mga wala kayong puso. Sige na, gawin niyo na ang gusto niyo. Kung ito ang hustisya para sa inyo. Ang pumatay nang walang laban. Matahimik sana ang mga puso niyo. Salamat sa inyong lahat na tumulong para madakip ang salot. Ito na ang katapusan ng pagdurusa natin. Sisilaban na natin ang punot dulo ng lahat. Ikaw ang punot dulo nito! Hindi! Mga peste! Hindi pwede! Tingnan nyo! Si Kuya Cardo naging si Mang Pepe. Dahil nagpanggap lang si Mang Pepe na kung sino-sino para linlangin tayo. Si Mang Pepe talaga ang aswang at may kagagawa ng lahat. Aray ko! Sinira niyong lahat, kaya mamamatay kayo! Pre! Faith, bilis! Layo na! Salamat. Si Ulo. Ako na bahala. Layo na! Faith, halika na.
Mamamatay na lahat! Ikaw na susunod, Pakalamero! Si Mami! Takbo na, Fred! Nang maitak at masabuyan ng asin, natapunan ang mukha ni Kuya at lumitaw ang mukha ni Mang Pepe. Mapupula ang mga mata at may pangil. Si Ulo at Sonia nakalmot ng kasabwat nitong aswang, pero pinagtataga ito ng mga tao at bumagsak kaagad. Dahil nalantad ang aswang na Mang Pepe, siya ang pinaligiran ng mga tao. Pero hindi magpapatalo si Mang Pepe. Lumaki at nangitim ito. Tinubuan din ng buntot na ipinanghataw sa mga nakapaligid sa kanya. Duguan ng mga tao. 3 tao ang sinakmal niya. Walang magawa ang mga tao sa bangis ni Mang Pepe. Sinabuyan ko siya ng asin, pero walang talab. At tumilapon pa ako ng masipa niya. Fred! Duguan ka! Ayos lang ako. Faith, please lang. Lumayo ka na muna. Masisira ulo ko pag ikaw ang nadisgrasya. Sige na. Si Sonia at Ulo, ilayo nyo na. Papatay ko kayong lahat, mga basura! Ikaw ang basura! Napakatagal mong kinontrol ng takot ng mga tao. Tuloy ang napakatulin at pabalik-balik na sugod ni Mang Pepe. Umuulan ng dugo ng mga taong nakakalmot o nahahataw ng buntot niya. Sinasalo lang din niya ang mga buntot page at ipinangsasakal sa mga tao. Konti na lang kaming lumalaban. Nakahandusay na ang karamihan. Bigla akong nakaisip ng napakadelikadong paraan. Hoy tanda! Lamunin mo! Asin na naman! Walang kadala-dala! Tara dito! Tapos ngayon tatakbuhan mo ko! Nagpahabol ako sa aswang. Sinundan niya ako sa ilalim ng sasakyan. Gumapang siya. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong kubabawan siya. Nahirapan siya dahil malaki siya at may pakpak at nasa ilalim kami ng kotse. Faith! Kung naririnig mo ako, gusto sana kita ligawan pero paalam na! Delikado ka dyan sa ilalim! Umalis ka na dyan, Fred! Mahal kita! Paalam! Ngayon, ikaw namang hayop ka! Bitiwan mo ako! Anong plano mo? Ano yan? Gas yan? Anong plano mo? Hindi! Pati ikaw, malilintikan! Naputol ang kaliwang braso ko sa kalmot ng aswang. Pero naipaligo ko sa amin ang gas. Sinindihan ko ang lighter at sumiklab kaming pareho. Damang-dama ko ang apoy na bumalot sa amin. Nagpapapalag at umaatungal ang aswang. Pero hindi ko siya binitawan. Hinintay kong sumabog ang kotse. Pero iba ang nangyari. Ang sakit. Saan ako? Sinong? Ay, nagising ka rin. Huwag kang kumilos, ha? Faith? Paanong buhay pa ako? Ano ka ba? Balak mo bang magpakamatay? Porket sinabi ko sa yung Peter Parker ka, magpapakabayani ka na? Hindi naman. Gusto ko lang mawala na yung aswang na yun pero... Baliw. Sinigaw mo pang liligawan mo ako. Tapos, mahal mo ako. Tapos aalis ka. Magpapakamatay ka. Eh anong mangyayari sa akin nun? Ano? Magpapaligaw ako sa multo? Hindi ako papayag. Kahit magkandasunog rin ako, dapat mabuhay yung manliligaw ko. Ala, sunog ka. Pati mukha mo may sunog. Anong ginawa mo? Faith naman. Eh diniligtas ko yung maliligaw ko. Gagaling din to mga paso. Pero yung puso ko, kung nawala ka, hindi gagaling yun, Fred. Kaya wag mo na uulitin yun, ha? Pati braso mo. Buti na lang, naidikit pa ng mga doktor. Nakakainis ka.
Si Ulo, mag-isang naglalako ng brave horse nyo. Bago sumabog ang kotse, sinuong pala ni Faith ang apoy at pilit akong hinatak. Kahit siya ay nasunog para lang isalba ako. Hindi ko inasahan yon, pero nagawa niya. Napuksa ang aswang. Marami sa kabarangay ang namatay at hindi na bumalik sa normal. Si Kuya natagpuan sa silong ni Mang Pepe. Hanggang ngayon, tulala si Kuya dahil sa barang sa kanya. Kaya ako ang nag-aalaga sa kanya. Miss Esperanza, maraming salamat. Sakaling maeere ang kwento namin. 3 kami ni Ulo at Faith na nakaabang sa boses mo pag ikinwento na ang ipinadala namin. God bless sa'yo at ingatan ang boses.